Ito po ang aking mahamon sa ating mga kaibigan. Hindi ko po kayo hinahamon para magalit kay mga kapatid. Ano po? Lalo't tiniyong kay Kaburnok. Lalo't tiniyong kay Kaburnok. Lalo't tiniyong kay Kaburnok. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapuntos, at sa gabing ito tatalakayin po natin yung ginawa ni Cesar Dizon kung saan hinamon si Kaburnok. Sobrang napiko na siguro si Cesar Dizon kasi yung kanyang mga estilo na panloloko bestado. Kaya wala nang ibang ginawa kundi ang hamunin si Kaburnok. Ano kaya ang response si Kaburnok sa hamon na ito ni Cesar Dizon? Para po ating malaman na sagot, nood lang po tayo dito sa ating programa sa Punto por Punto. At sa mga bago pa po sa aming channel, please don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapatid, and welcome na naman sa isang extreme episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin ang hamon ni Cesar Dizon Jr. sa atin. At unti-untiin nating sagutin ang kanyang hamon. Sige. Basahin muna natin ang Judas, Kapitulo 1, versikulo 3. Ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Klarong-klaro po mga kababayan, dito po sa ating YouTube channel sa Factbusters PH, tinatalakay po natin at ipinaglalaban ang pananampalatayang Katoliko. At itong mga taong naninira talaga sa Iglesia Katolika ay atin po silang binibigyang pansin sa ating YouTube channel. Nako at isa na dito, itong si Mr. Cesar Dizon Jr. ng Seventh-day Adventist Church. May hamon pala siya sa atin. Ito, pakinggan ninyo yung hamon niya. Mga kapatid, Ito po ang aking mahamon sa ating mga kaibigan. Hindi ko po kayo hinahamon para magalit kay mga kapatid. Ano po? Lalo't tiniyong kay Kaburnok sa vlog po ng Roman Catholic Church. Lalo't tiniyong kay Kaburnok sa vlog po ng Roman Catholic Church. Lalo't tiniyong kay Kaburnok sa vlog po ng Roman Catholic Church. Kanila pong nire-research at sinisearch yung pong saan ba nyo kinuha yung mga librong yan. I would like to draw your attention sa lahat pong, hindi lang sila, kundi lahat kayo na nakikinig ngayon, kahit Seventh-day Adventist pa. Ang hiling ko po sa inyo, ang inyo pong gawin, walang iba. Kundi, inyo pong i-review ito or inyong picturean ito, tapos hanapin ninyo, computer lang naman tayo ngayon eh. Inyo pong hanapin to sa computer, mga kumapatid at mga kaibigan, kung totoo ba ang mga aklat na mga sinasabi kong ito. ay grabe naman yan, itong si Cesar Dizon Jr. mga kababayan. Ayon po sa kanya, inyo pong i-review ang videong ito. Hanapin ninyo ito kung totoo ba ang mga aklat na sinasabi ko dito. Aba, sige nangahamon ka ha. Sige, okay. Okay, dito sa video natin na ito is kitang-kita naman na napipiko na si Cesar Dizon sa mga pambubuking na ginagawa ni Kaburnok sa kanyang mga panloloko. Sobrang galit na po si Cesar Dizon dito, kaya naisipan na lang niya na hamunin si Kaburnok. At ano ang response ni Kaburnok sa hamon na ito? Tinatanggap niya. Pakinggan natin si Kaburnok. Ayon daw kay Mr. Dizon Jr., ayon daw sa American Catholic Quarterly Review, January 1883, Sunday is purely a creation of the Catholic Church. Sandali. Ibig bang sabihin ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday at Sunday ay creation ng Catholic Church? Nako Mr. Dizon mukhang ewan ko kung nasisense ninyo mga kapatid, meron kasi siyang pinapalitaw. Ganito yon. Kasi nga,
sa ating mga Katoliko, yung Sabbath observance ay hindi po Sabado, kundi Linggo. Ulitin ko hindi po yung Sabbath, kundi yung Sabbath observance na tinatawag nating Lord's Day ng mga Kristiyano ay Sunday. At ayon po kay Mr. Dizon, ayon daw dito ay it is purely a creation of the Catholic Church, di umano. Ayan po, kung inyo po napapansin, may ginamit si Cesar Dizon dito na isang aklat na pinamagatang American Catholic Quarterly Review, January 1883. Ngayon, hinamon niya si Kaburnok. At syempre si Kaburnok naman, dahil hinamon niya, pumatol naman. Eto, ilalabas ni Kaburnok ayon kung ano ang sinasabi nitong American Catholic Quarterly Review, January 1883. Ate pakinggan si Kaburnok. Totoo ba ang referensyang ginamit ni Mr. Cesar Dizon Jr.? Tingnan nga natin. Ito yung original, The American Catholic Quarterly Review, January 1883. Babasahin po natin. Sa page 139, sa article na may pamagat na The Observance of Sunday and Civil Laws for its Enforcement. Ito po yung nakasulat. The Sunday as a day of the week, set apart for the obligatory public worship of Almighty God, to be sanctified by a suspension of all servile labor, trade, and worldly avocations, and by exercises of devotion, is purely a creation of the Catholic Church. Yan ang ating mabasa sa original manuscript sa The American Catholic Quarterly Review. At kung mapapansin ninyo, may pinutol po, may dot kasi, may pinutol itong si Mr. Cesar Dizon Jr. Halatang may tinatago kasi. Ayun, so yun po ang natin doon. Nabisa na naman ulit ni Kaburnok itong si Cesar Dizon sa kanyang pagsisinungaling. Kasi meron pala siyang binago doon sa referensya, kaya pala may dot kasi kanyang pinutol. At hindi ba yung sintido? Kasi sa pinakita kasi presentation kasi ni Cesar Dizon, Sunday is sa kanya, Sunday is purely a creation of the Catholic Church. Sunday is purely a creation of the Catholic Church. Pero ang totoo pa lang nasa referensya pala, ang ito nakasulat. Sunday as a day of the week set apart for the obligatory public worship of Almighty God, to be sanctified by a suspension of all servile labor, trade, and worldly avocations, and by exercises of devotion, is purely a creation of the Catholic Church. So, ang purely creation of the Catholic Church pala yung sinasabing sanctified by a suspension of all servile labor, trade, and worldly avocation, and by exercises of devotion. Yun ang purely a creation of the Catholic Church. Hindi yung Sunday. Ano po ba ang tinatago ni Mr. Dizon Jr. na ito? Ipapakita ko po sa inyo dito sa screen. Ito pong tinago niya na as a day of the week, set apart for the obligatory public worship of Almighty God, to be sanctified by a suspension of all servile labor, trade, and worldly avocations, and by exercises of devotion. Yan po ang hindi natin mabasa sa kanyang naging quotation. At base dito, ang Sunday, mga kapatid, ay una, ito po ay araw ng pagsamba sa Diyos. Ito raw ay obligatory public worship of Almighty God. Ayon po sa nakatagong mga salita na hindi po kinot ni Mr. Dizon Jr. Pangalawa, ayon po dito, ito rin ay araw ng pahinga. Dahil nga ayon dito, to be sanctified by a suspension of all servile labor, trade, and worldly avocations. Iyan ang nakasulat dito. Pero kung mapapansin, ang Sabbath mismo na Sabado, ulitin po natin, yung Sabbath observance ng mga Kristiyano ay Sunday. Pero ang Sabbath na ginagawa ng mga Hudyo, ito po ay Basahin natin muli dito sa American Catholic Quarterly Review yung kanyang ginamit na aklat mismo. Ito po ang ating mababasa, mga kababayan, sa page 142. To the Jew, his Sabbath was merely a day of rest. It had no special sacrifice in the temple, no offering of incense, beyond that of every other day. The sacrifices in the temple, general or individual, went on without any reference to the Sabbath.
nor were the Israelites commanded especially to attend any service in the temple on that day. It was a day of rest, not a day of special worship of God. Uy, ano daw? Sabi dito, yung Sabat pala pagdating sa mga Hudyo, it was merely a day of rest. It was a day of rest, not a day of special worship of God. Oy, it is sa mismong libro na ginamit ni Cesar Dizon, pero pinagpuputol-putol niya kasi para tayo linlangin. May nakasulat pala doon na yung Sabat na pinangingilin ng mga Jew, it was a day of rest, not a day of special worship. Nako, mukha yatang may something wrong na mahika ang ginamit ni Cesar Dizon dito. Sabi ko sa inyo basta lagi Sabadista lagi, sa Sabadista, no? Ay talaga magsisinungaling niya, wala kayong magagawa doon. No, dahil yan ang kanilang ugali. Sinungaling, yun lang. O, tamo, di ngayon, nabuking ang kasinungalingan ni Cesar Dizon. Gumamit pa siya ng referensya, pero ang konteksto ng naturang author, hindi pabor sa kanya. Ayun, so, wawa naman si Cesar Dizon dito. O ating ituloy ang pambubulalas ni Kaburnok sa kanya. Klarong-klaro po dito mga kababayan. Dito po sa ating nabasa mga kapatid, tama, yung Jewish Sabbath ay it is merely a day of rest. At saan po natin yan mababasa? Yung mga talata na nakikita nyo sa screen. Halimbawa po itong nasa Exodo 16:23, ganito po ang ating mababasa. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. At lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Ayan, klarong-klaro. Kahit pala yung pagluluto sa araw ng Sabat ay hindi po pala allowed ayon po sa Exodo 16:23 sa panahon ng mga Hudyo, mga kababayan. Isa pang talata dito po sa Exodo 31:15. 6 na araw na gagawin ang gawain. Datapwat, ang ika-7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan, pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Klarong-klaro po dito. O kung mayroon kang ginagawa sa araw ng Sabat, ay naku, papatayin ka daw. Ayon dito sa 31:15 ng Exodo. Kaya tama po ang nasulat sa paragraph na ito. So ibig sabihin, sa araw ng Jewish Sabbath, ito ay araw lamang ng pahinga at hindi po araw ng pagsamba sa Diyos mismo. Ngunit, nag-aalay naman ng burnt offering sa mga Israelita araw-araw. At alam naman natin na ang mga tahanan ay nagiging banal na pagpupulong sa araw ng Sabat. At yan po ay mababasa natin sa Levitico 23:3. Ganito po ang ating mababasa. 6 na araw na gagawa, datapwat sa ika-7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Klaro-klaro po mga kapatid, sa lahat ng tahanan, doon po sila dapat magpupulong. At sa New Testament nga, mga kababayan, itong sinasabi na meron pong mga talata dito na nagsasabi ng mga Hudyo ay pumupunta talaga sa sinagoga para mag-aral at mangaral, mga kapatid. Pero wala po sa bagong tipan na kasulat na inutos na sa araw ng Sabat lang pwedeng sumamba sa Diyos. Wala kang mababasang ganun, Wala po. Walang direktiba na ang pagsamba ay sa araw lamang ng Sabat. Walang ganon sa Biblia. Ang nakasulat ng sa Biblia, sa araw ng Sabat, mamahinga ang tao. Yan ang utos, mga kapatid. Kaya tandaan natin na hindi na ang mga Kristiyano kabilang sa mga ginagawa ng mga Hudyo. At saan po ba natin mababasa yan? Dito po sa 8:13 ng Hebreo, ganito po ang ating mababasa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda
ay malapit nang lumipas. Klarong-klaro po dito sa nakasulat na luma na po ang lumang tipan ng bagong tipan. At yan po ay suwak na suwak dito po sa article na ating nabasa kanina. Ipagpapatuloy po natin ang pagbasa. Ito. The Christian Lord's Day was preeminently a day of worship. The Eucharistic sacrifice was offered, indeed, daily, making a perpetual oblation. But it was offered with great solemnity on the first day of the week. And all Christians who had attained the age of reason were commanded to join in the offering in order to render to Almighty God the highest worship, that of His own divine Son, the prohibition of work, of trade, of noisy enjoyments. All had in view the sanctification of the day in order to surround the great act of worship with the calm and dignity becoming to it. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Kahit nga dito sa unang Korinto 16:2, ganito po ang ating mababasa. Tuwing unang araw ng linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ng halaga ayon sa kanyang kinita upang huwag nang magkaroon ng mga ambagan pagpunta ko. Klarong-klaro po dito sa talatang ito, mga kababayan, sa unang araw ng Sanlinggo po, sila nagkakatipon at naglalaan ng halaga ayon po sa kanilang kinikita. Okay, klaro-klaro po yan. Meron pong ambagan na nangyayari. Dito po sa The Passion Translation sa Acts chapter 20 verse 7, ganito po ang ating mababasa. On Sunday, we gathered to take communion and to hear Paul preach. Because he was planning to leave the next day, he continued speaking until past midnight. O, klarong-klaro po yan, mga kapatid. Ngayon, yan po ang sagot natin dito sa binasa niyang article, mga kababayan. Meron pa po siyang sinasabi. Ito, panoorin niyo. Si Cesar Dizon Jr., mga kapatid. Ito, mga kapatid, ating makita. Mateo 28, ang talatay 1. Makaraan ang araw ng pahingang Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw sa linggo-linggo, lumakad si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Dito malinaw na ang talata, pagkaaraw ng linggo, hindi sila sa simbahan pumupunta, kundi sa simenteryo para tingnan po ang libingan ng Panginoong Jesucristo. Dito naman sa aklat, mga kapatid, ng Marcos 10:1-2, ganon din pong sinabi. Sila po ay pumunta sa araw ng linggo sa libingan. Yan po ang sa English. Very early on Sunday morning, at sunrise, they went to the tomb. Ating makita din po, mga kapatid, sa Lucas 24:1-2, na madilim-dilim pa. Sa araw ng linggo, pumunta din po sa libingan ang mga Maria. Yan po, Lucas 24:1, Good News Bible, very early on Sunday morning, pumunta po sila, mga kapatid, sa tomb, sa libingan. So, John chapter 20 verse 1, madilim-dilim pa rin po, ayon sa record ni John. Linggo ng umaga, madilim-dilim pa. Pumunta na naman sila sa libingan. 4 na mga talata, hindi pagsamba ang kanilang ginagawa, kundi sa sementeryo. Ito po ay kabalintunaan. At palasak na nga naman ang mga talatang ating nabanggit, mga kapatid. Malinaw na sa araw ng linggo, hindi talaga pagsamba ng mga Kristiyano katulad nitong mga dumalaw sa libingan ng Panginoong Jesucristo. Ang araw ng linggo ay hindi pagsamba. Bakit? Sementeryo. 8 mga talata lamang ang tumutukoy sa araw ng linggo, mga kapatid, at ang kasunod nito, Juan Kapitulo 20, talatang 19. Ginagamit ito ng iba na patunay daw na si Kristo ay kanilang sinasamba sa araw ng linggo sapagkat mayroong pagtitipon na ginawa ang mga lagat. Mali. Bakit? Ang sabi ng talata, hindi sila nagtipon para sumamba, kundi sila nagtipon sapagkat sobrang pagkatakot. Pinatay nga ang kanilang master, sila pa kayang di papatayin? Papatayin. Nagtago sila. Ito po ating basahin. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga lagat ay nagkatipon. Nakasara ang mga pinto. Kita nyo, nakasara ang mga pinto. Hindi po ganyan mga Hudyo pagka sumamba, kapatid. Bukas ang sinaguga. Nakasara na, nakapinit ang mga pinto. Itong sabi, dahil sa takot. So hindi po sila sumasamba sapagkat araw ng pagsamba, kundi sila po ay nagtipon dahil sa takot. Marcos 16:2. Sa araw ng linggo ng umaga, sa libingan, ang Panginoong Hesus ay nagpakita kay Maria. Yun lang po ang report at record ng bersikulo. Na hindi rin sinabi ng Panginoong Hesus,
pinalitan ko na ang araw ng linggo, araw ng Sabado ng araw ng linggo. Mabasa rin natin, mga kapatid, sa 1 Corinto 16:1, na ang araw ng linggo ay araw ng pagkulit ng kanilang ambagan. Ng kanilang ambagan. Sa talatang 1 at 2, ambagan. O kung sa ating pagkatawag ngayon ay limos. Tulong sa mga kapatid, doon po sa Jerusalem, sapagkat nagkaroon po ng drought o kagutom sa kanilang lugar o kapanahunan. Dito malinaw na ating mabasa, kapatid, sa 8 mga talatang mga ito, wala tayong makita na ang araw ng linggo ay pagsamba. Wala rin po na sinabi ng Biblia, ito'y banal na araw, pinagpala o binasbasan, ipinagpahinga, o ipinalit ang araw ng linggo sa araw ng Sabado. Walang Kristo nagsabi niyan, walang Diyos Ama nagsabi niyan, walang Holy Spirit nagsabi niyan, walang mga apostoles o disipulo, mga unang Kristiyano nagsabi na ang araw po ng Sabado ay pinalitan ng araw ng linggo. Nako Mr. Cesar Dizon Jr. Grabe talaga itong taong ito. Hindi talaga na naiintindihan ang sabat ng mga Hudyo, ano? Grabe talaga itong taong ito. O, sige. Dito nga, sa nabasa ni Mr. Cesar Dizon Jr., mga kababayan, halata pong pinutol, ano? The Sunday daw is purely a creation of the Catholic Church. Pero heto ang tanong. Kailan ba nagsimula ang Sabbath observance sa araw ng linggo? Ito, pakinggan natin siya muli. Cesar Dizon Jr., mga kapatid. Si Emperor Constantine noong March 7, 321. Basahin na lang po natin. Galing po ito, mga kapatid, sa Wikipedia. However, Roman Emperor Constantine first issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating all judges and city, people, and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun. Napakinggan niyo, kapatid, venerable day of the sun. Itong Sunday ay hindi talaga ito pagsamba sa Diyos. Ito talaga ay paggalang at pagsamba sa Diyos na araw ng mga pagano. Si Emperador Constantino, emperador ng Roma, ito pong Roma na ito, mga kapatid, hindi po ito Roman Catholic. Kasi una Babylon, Gentile po yon, pagano din po yon. Medo Persia, same story. Ang kasunod po, Grisya, pagan din naman. Ito pong Romano, pagano rin po ito. So kung inyo pong papansinin, mga kapatid, ang kanilang state power nila, ganun na lamang. Pero itong Emperador Constantino, ibinigyan niya ang kanyang kapangit-trono sa, ito na, Roman Catholic Church, na nag-umpisa na magpalaganap ng pananampalatayang Kristiyanong Katoliko sa buong mundo, sakop na at inabot pa ang Pilipinas natin. Sino po ang nagdeklara ng araw ng pamamahinga ay araw ng Sunday? Si Emperador Constantino. Sino siya? Emperador ng Romang makapangyarihan sa kanyang kapanahunan. Na ang lahat ng tao ay magpahinga sa araw ng linggo na Venerable Day of the Sun. Sa mga pagano, ang araw pagsambang Sunday ay araw ng mga araw. Bakit, kapatid? Tingnan nyo. Ano sa Tagalog ang sun? Araw. Ano sa Tagalog ang day? Araw din. Araw ng mga araw. O araw. Kaya nga ang tawag nila sa Sunday ay Venerable Day of the Sun. Sa araw ito tumutukoy, kaibigan. Aba, grabe naman ito si Mr. Cesar Dizon Jr., ano? Grabe talaga itong mga ngaral na ito. Ayon po sa kanya, si Constantine daw, si Emperor Constantine, ang naglipat ng Sabbath observance mula Sabado patungong Linggo. Sige nga, totoo nga ba itong sinasabi ni Mr. Cesar Dizon Jr.? Kasi ito po marahil ang rason kung bakit ang pagkakaintindi ni Cesar Dizon Jr. ng Iglesia Katolika or Catholic Church sa aklat na American Catholic Quarterly Review ay iba. Ano? Sige, heto pong tanong, mga kapatid, para mas malinaw. Si Emperor Constantine ba ang naglipat ng Sabbath observance mula Sabado patungong Linggo? Sige nga, tingnan na natin. Base sa kasaysayan, ito, babasahin po natin. History of the Christian Church na isinulat ni Philip Schaff, isinulat noong 1884 sa page 378. Ganito po ang ating mababasa. The observance of Sunday originated in the time of the apostles and ever since forms the basis of public worship
with its enabling, sanctifying, and cheering influences in all Christian lands. Klarong-klaro po dito sa aklat na ito. Ang Sabbath observance sa araw ng linggo, mga kababayan, ay nagmula po sa mga apostol. Napakaklaro po niyan, mga kapatid. Ayon po sa history, ang mga apostol talaga ang lumipat ng Sabbath observance mula Sabado patungong linggo. Katunayan, ayon din sa nasabing aklat, ganito ang ating mababasa. So long as Christianity was not recognized and protected by the state, the observance of Sunday was purely religious, a strictly voluntary service, but exposed to continual interruption from the bustle of the world and the hostile community. The pagan Romans paid no more regard to the Christian Sunday than to the Jewish Sabbath. Ipagpatuloy natin ha. Ito. In this matter, as in others, the accession of Constantine marks the beginning of a new era and did good service to the church and to the cause of public order and morality. Constantine is the founder, in part at least, of the civil observance of Sunday. Ulitin ko po ha. Si Constantine is the founder of the civil. Ano ba yung ibig sabihin ng civil? Yan ba ay sa relihiyon? Hindi naman. Civil, ibig sabihin, sa gobyerno. Government observance. Ibig sabihin, parang presidente ng Pilipinas gumawa ng isang batas na nagsasabi na sa Sunday ay i-observe ang Sabbath observance. Yun lang naman. Hindi naman sinabi dyan na sa Iglesia Katolika o sa early church ay si Constantine yung nag-observe o nagsabi na i-observe ang Sabbath observance sa araw ng linggo. Ayon po dito, by which alone the religious observance of it in the church could be made universal and could be properly secured. Klarong-klaro po, base dito. Ibig pong sabihin, dati na pong ino-observe ang Sabbath sa araw ng linggo bago pa nabuhay si Constantine. Naku Mr. Cesar Dizon Jr. Palpak yung unawa mo sa history ayon dito, in the year 321, he issued a law prohibiting manual labor in the cities and all judicial transactions. At a later period, also military exercises on Sunday. He exempted the liberation of slaves, which is an act of Christian humanity and charity, might with special propriety takes place on that day. Ayan, klarong-klaro po yan mga kapatid. Ibig sabihin, ayon po sa history, ginawang civil holiday ni Constantine ang araw ng linggo. Yun lang. At kung base naman sa binasang referensya ni Cesar Dizon Jr., basahin ko ito. On March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree. Di mo yan naiintindihan, Mr. Cesar Dizon Jr.? Civil decree. Hindi naman sinabi dyan sa iglesia, si Constantine sa iglesia, nagpataw na dapat, linggo na dapat yung i-observe yung araw na yung Sabbath observance. Nako, Mr. Cesar Dizon Jr., palpak talaga itong taong ito. Kahit sa binasang referensya ni Cesar Dizon Jr., hindi pala niya ito lubos na naintindihan. Nako, palpak talaga itong taong ito, mga kapatid. Ito pa. Isa pang history book, A Concise History of the World, na isinulat po ni J.M. Roberts. Ganito po ang ating mababasa sa 1993 edition, page 164. Ganito po ang ating mababasa. From 320, the sun no longer appeared on his coins and his soldiers had to go to church parades. In 321, he made Sunday a public holiday, though he said this was out of respect for the sun god. Klarong-klaro po dito. Kung sinasabi niya yung Sunday ay sa sun god daw, etc., etc., manloloko ito Bakit? Yung sa taong 320, wala na pong mga sun, yung mga hitsura ng araw sa mga barya at ang mga sundalo po ay pumupunta na po sa mga simbahan. Nako Mr. Cesar Dizon Jr. na ito talaga palpak wala na pong kinalaman ang sun o ang araw sa sinasabi mong Sunday na nilipat daw ni Constantine. Nako maling yung history mo. Imbes na history yung ginagawa mo. Manloloko talaga. Nako, nakakahiya naman itong taong ito. Kaya ginawa lang na holiday ni Constantine ang araw ng linggo
At wala pong kinalaman dito ang sun or ang araw, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Cesar Dizon Jr., busted yan! Palpak sinungaling talaga ito. Nako So, heto ang tanong. Ano ba ang dapat na pagkakaintindi sa phrase na Catholic Church na nakasulat ito sa American Catholic Quarterly Review, January 1883 issue, na sinasabi daw, na pinutol pa niya, Sunday is purely a creation of the Catholic Church. Tingnan natin, mga kapatid. Ang mga unang Kristiyano ba ay ginagawa ang Sabbath observance na tinatawag na Lord's Day sa araw ng linggo? Sige nga, tignan nga natin. Basahin natin ang mga early manuscripts ng mga unang Kristiyano sa DDK 14 na isinulat po noong unang siglo. Ganito po ang ating mababasa. But every Lord's Day, gather yourselves together and break bread, and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But let no one that is at variance with his fellow come together with you, until they be reconciled, that your sacrifice may not be profane. Larong-laro po, ibig sabihin, sinasabi nito, every Lord's Day, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving. Sa ating mga Katoliko, ginagawa po natin yan sa araw ng linggo, kahit na may mga misa naman talaga everyday, ito pang isa. Itong letter to the Magnesians sa chapter 8 verse 1, ganito po ang ating mababasa. Those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. Klarong-klaro po dito, mga kababayan. Ibig sabihin, yung observance ay gagawin na dapat sa Lord's Day, hindi na po sa Sabbath, yung Jewish Sabbath, na araw ng Sabado. Ito pa, sa letter of Barnabas, chapter 15, verse 6 to 8, ganito po ang ating mababasa. We keep the 8th day, which is Sunday, with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Tama pala talaga ang nasulat na ito sa ating nabasa kanina, that the observance of Sunday originated in the time of the apostles. Klarong-klaro na yan, mga kababayan. Kaya hayon po sa history talaga, ang mga apostol yung lumipat ng Sabbath observance na tinatawag na Lord's Day mula Sabado patungong linggo. Nako, Mr. Cesar Dizon Jr., at alam naman natin, by the authority given by Jesus Christ to the early church, ay nagkaroon po ng paglilipat mula Sabado patungong linggo ayon sa kasaysayan. Kaya ito talagang si Mr. Cesar Dizon Jr., hindi po talaga niya naintindihan ang nakasulat sa American Catholic Quarterly Review na ito. Ibig sabihin, ang Catholic Church, kung saan ka-anim ang mga apostol ang tinutukoy na Catholic Church sa nasabing babasahin. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. Okay, sabi ni Kaburnok, so ano daw ang masasabi natin sa episode na ito? Well, ang masasabi ko sa episode na ito is talagang nabisto ang pagmi-misquote ni Cesar Dizon sa isang babasahin na hindi niya binasa ang kabuuan ng context. At dahil sa pagputol-putol na ginawa niya doon, nahabol siya ni Kaburnok. Kaya advice lang po natin kay Cesar Dizon o sa kahit sinong mga Sabadista, wag na wag kayong gagamit ng mga referensya kung kayo ay hindi naman nakakasiguro, kung hindi kayo makahabol. Dahil once makahabol kayo ni Kaburnok sa mga ginagamit inyong mga referensya, makikita talaga na kayo ang gumagawa ditong diferensya. Okay, so hanggang doon na lamang po tayo sa ating episode ngayong araw na ito. So atin na pong ibigay ito sa punto por punto. Huwag niyo po kalimutan po na i-hit po ang subscribe button dito sa ating programa para maging updated po kayo sa bawat video na ilalabas ko dito po sa Punto por Punto YouTube channel. So mamaya-maya konti babalik po tayo dahil meron po tayong idadagdag na iba na namang episode dito lamang yan sa Factbusters PH. Maraming salamat po and bye-bye.